Magandang hapon po sa ating lahat, Taguig City. Salamat po sa Panginoon at narito po ang inyong lingkod upang ibahagi natin ang salita ni Lord. Huwag po natin ikahiya ang salita ni Lord sapagkat ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan po na maligtas ang isang tao. Dito po sa aklat ng Biblia na naglalaman po ang salita ng Diyos. Ako po pala si Pastor Evangelist Jetty. Narito po ako sa inyo upang ibahagi ang salita ng Diyos. At dinais ko po ibahagi ito sapagkat niloob ng Panginoon sa aking puso at nabagabag po ako kagabi. Dahil ang Panginoon, sabi niya sa kanyang Holy Spirit, na dito po sa Metro Manila, magkakaroon po ng sakuna. Bago pa tayo magkaroon ng sakuna, ang Panginoon, i-rescue niya tayo. Dati pa yan sa panahon sa mga propeta, bago pa matinding sakuna, nagsalita na po si Abraham, si Jonah, at isa sa mga ginamit ng Diyos, kapatid, si Noe. Dinalaan niya po ang mga tao, pero ang mga tao ay wala lang pakialam sa salita ng Diyos. Nagsikainan, nagsiituman, nagsipangasawa, at dumating ang sakuna. Napagabag po ang aking puso kagabi sapagkat sabi ng kanya, ng Holy Spirit na magkaroon ng sakuna dito sa Taguig, Metro Manila. At ayaw ng Diyos na mapahamak kayo, kapatid. Gusto ng Diyos na makapagsisi tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay manumbalik sa Panginoon bago pa ang sakuna. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang mga tao kundi maligtas ang mga tao. Kapatid, sa panahon ni Abraham, inutusan siya ng Diyos na manalangin kung merong 50, kung merong 20, merong 5 tao na makinig sa kanya, hindi niya gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kapatid, dumating ang panahon na binaliwala nila ang salita ng Diyos at dumating na ang sakuna. Ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Inulan ng Diyos ng apoy ang Sodom and Gomorrah sapagkat wala po nakita ng Diyos na kahit isang matuwid. Lahat po sila ay inunaw ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, kung sino man ang hindi tatanggap ng kanyang salita, ipapag ang inyong mga paa, at sa araw ng paghuhukom, mas masahol pa ang darating katulad sa Sodom and Gomorrah. Kung sino man ang hindi tumatanggap ng kanyang salita. Kapatid, sa panahon din na Noe, nagbabala ang Diyos, nagugunawin ng Diyos ang lugar. Kaya tinutusan na si Noe gumawa ng arka. At dahil doon, pinagtatawanan siya ng mga tao dahil bakit siya gumawa ng arka sa tuktok ng bundok. Pero yun pala ay babala na magkaroon ng sakuna. Kapatid, dumating po ako dito sa inyong lugar. Galing pa po ako sa Mindanao, Visayas at Luzon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Sa aking paglalakbay, sarit-sarit mga bagyo ang dumating sa Pilipinas sapagkat ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Sakuna ang nangyari, kapatid. Alam niyo, biyaya ng Diyos
Gusto ng Panginoon na maligtas ka sa kapahamakan. Alam naman ninyo po dito sa Metro Manila, napakalawak ang lugar at maraming mga building. Paano kung babagsakan tayo ng building at magkaroon ng the big one? Paano kung lilindolin tayo dito sa Metro Manila? Kapatid, mangyayari po yan. Handa ka na ba? Sa panahon ni Noe, nagtatawanan ng mga tao sapagkat binaliwala nilang salita ng Diyos. Pero hindi nila alam, dumating ang sakuna. Kapatid, nais ng Diyos bago pang lahat, i-rescue ka ng Diyos. Paano kung bigla na lang darating ang araw na yan? O kaya, dumating sa buhay mo na ikaw ay mamahinga. Naranasan mo na ang edad na 100, 70. Kapatid, pagkatapos niyan, handa ka na ba haharap sa Panginoon? Tayong lahat ay may appointment kay Lord at magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Kapatid, sa araw ng mga panahon na ikaw ay hatulan ng Diyos, sabi ng Diyos, tandaan mo ang walang kabuluhang sinabi mo, sapagkat ang lahat ng sinasabi mo ay magiging hatol sa iyo. Kapatid, ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan na maligtas ang isang tao. Kaya hindi po biro ang salita ng Diyos. Ito ay may kakayahan na baguhin ng isang tao sapagkat ito ay salita ng Diyos. Sinulat po ito sa panahon ni Moises. At si Moises po, kapatid, ay inutusan ng Diyos na mag-ayuno ng 40 days and 40 nights sa Mount Sinai upang tanggapin lang ang sulat ng Diyos, ang utos ng Diyos, at ito ang salita niya. Nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Ang sinabi niya, once a man will die, meron siyang appointment sa Panginoon. Minsan lamang ang tao mamatay at pagkatapos niyan may appointment na siya sa Panginoon. Kapatid, ang buhay dito sa lupa ay hindi nagtatagal. Ikaw at ako, darating ang panahon, haharap ka sa may kapal ang Panginoon. Manginginig ka sa takot dahil makikita mo na ang lumikha sa iyo. Sa araw na yon, tatanungin ka ng Diyos kung ano ang ginawa mo sa Kanya. Kapatid, hindi lang po dito sa lupa magpakayaman, magpakasasa, mag-enjoy, kundi magpakabanal. Kapatid, alam ko mahirap magpakabanal, pero walang imposible sa Panginoon. Isa din po ako sa mga tao na walang ginawa kundi mangutya sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos dati. Isang makasalanan, makademonyo na tao dati po. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, nang sinimulan kong basahin ang aklat ng Biblia, nagsimula po akong baguhin ng Diyos. Walang ibang makakapagbago sa tao kundi ang Diyos lamang, na si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At nais niya kayong baguhin din. Katulad ko, mahal tayo ng Diyos. At nais ng Panginoon dito sa Metro Manila, sa Taguig, Port Bonifacio, na talikuran ninyo ang pagsamba ng Diyos-Diyosan, sapagkat ang Panginoon nagsalita sa inyo na yayanagin niya ang Metro Manila. Kapatid, hindi po biro. Gusto ng Diyos sa
sa inyong lahat na manumbalik kayo katulad ni Jonah. Kapatid, si Jonah sa Ninive nagbahagi ng salita ng Diyos at nabago ang isip at pasya ng Diyos na hindi na lang niya gunawin ang Ninive. Kapag nakita niya ang mga tao na lumbalik sa Kanya at nagsisi, mahal ka ng Panginoon. Nais niya kayong pabuhin, patawarin at makasama sa rapture at makasama sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, hindi sa pagmamalaki, biyaya ng Panginoon, nakarating po ako dito sa inyong lugar gamit ang isang lumang sasakyan para ibahagi ang salita ng Diyos. Galing pa po ako sa Mindanao. Bawat bayan pinupuntahan ko po hanggang sa Isabela, at darito naman po ako dito sa inyong lugar upang ibahagi ang salita ni Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Kapatid, darating ang panahon dito sa inyong lugar, magkakaroon ng lindol. At sa araw na yan, at ang tanong lamang, handa ka na ba? Kapatid, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong makasigurado, gusto mong magbago at patawarin sa iyong mga kasalanan, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ lang ang makakagawa na. Kapatid, sa panahon na si Jesus Christ napako sa krus, kahit sa tao na kasama niya, kriminal na sa gilid niya, sinabi niya, Panginoon, kapag maghari ka, isama mo ako. Alam niyo po mga kapatid, in the last minute, sinabi ng Diyos sa kanya, today you will be in paradise. Kapatid, kahit ano nagawa mo na kasalanan, kahit ano na ang nangyari sa buhay mo, handa ang Diyos na patawarin ka. Mahal ka ng Panginoon at tanggapin mo lang siya sa buong puso mo. Siya lamang at wala nang iba kundi si Jesus Christ. Mga kapatid, gayahan ko po kayo ang madalangin. Kung ikaw man po ay nakatayo, nakaupo, saan man po kayo ngayon, tanggapin mo lang siya sa puso mo at sabihin, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa araw ng iyong hukom, ako po ay patawarin, libisin, at ako po ay makasama, Panginoon. Jesus Christ, tinatanggap kita bilang aking Diyos. Naniniwala po ako na kayo ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw na buhay muli. Panginoon, maraming salamat po. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Magandang hapon po sa iyo. Pagig. Palain po kayo ng Panginoon kung tinanggap po ninyo ang salita ni Lord. Isa lang po ang sasabihin sa inyo, kayo po ay pinagpala ng Panginoon. At iniimbitahan ko po kayo sa aming YouTube channel sa Yahweh Ministry 101, 102. Search nyo lang po at doon po ang aming mga sermons upang lalago po kayo sa Panginoon. Church po namin ay nasa Taytay. Kami po ay born again, evangelical Christian, isang fivefold ministry. At binabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus Christ. Glory to God. Amen.